Bakit nyo iniikot yan? Huwag mo nang alamin. Bawal. Sa probinsya namin, marami talagang pamahiin na kahit modern na ang panahon, hindi pa rin nawawala. Isa na doon ang bilin ng lolo ko kapag kakain daw sa ibang bahay o handaan, kailangan ikutin ang plato ng 3 beses bago sumubo. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit. Para sa akin, parang simpleng ugali lang ng matanda na puno ng takot sa kung ano-ano. Pero simula noong gabing iyon, hindi ko na kailanman kinwestiyon ang bilinin niya. Lumaki ako na sinusunod ang utos ni Lolo. Kahit minsan pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabi nila na parang matanda raw ako kumilos, lalo na kapag tahimik akong umiikot ng plato bago kumain. Ngumingiti lang ako at hinahayaan sila. Hindi ko rin kasi maipaliwanag kung bakit ginagawa ko iyon. Basta alam ko lang, may dahilan si Lolo. Isang gabi, inimbitahan ako ng kaibigan kong si Melvin sa birthday niya. Medyo malayo ang bahay nila, nasa dulo ng baryo, kung saan bihira na ang ilaw at puro puno at talahib ang paligid. Pero dahil matagal ko na siyang kaibigan, pumunta pa rin ako. Pagdating ko doon, masaya ang paligid. Maraming tao, may kantahan, may tawanan, at syempre, maraming pagkain. Inalok agad ako ni Melvin. Pre, kain ka na. Ang daming handa. Sabi niya habang inaabot ang plato. Kumuha ako ng pagkain. May pansit, barbecue, at kung ano-anong ulam na mukhang masarap. Pero habang nakatitig ako sa plato ko, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang ang bilis kong nabusog kahit hindi pa ako kumakain. Naalala ko bigla ang bilin ni Lolo. Tahimik kong inikot ang plato ko ng 3 beses. Sinigurado kong walang nakatingin. Parang nahihiya pa rin ako kahit sanay na ako. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumingin ulit sa pagkain. Doon ako nanlamig. Yung kanin, naging lupa. Yung karne, gumagalaw na parang may mga uod. Yung sabaw, parang malapot na putik. Para akong kinuryente sa gulat, pero pinigilan ko ang sarili kong sumigaw. Ramdam ko na kung magpapanik ako, may mangyayari na hindi ko na makokontrol na. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid. Napansin kong tahimik na. Yung mga tao na kanina'y nagtatawanan, nakatingin na lahat sa akin. Walang emosyon ang mukha nila. Walang nangiti. Walang galaw. Parang sabay-sabay silang huminto para lang titigan ako. Pre, ba't hindi ka kumakain? Tanong ni Melvin. Normal ang boses niya, pero may kakaibang bigat. Parang hindi siya ang nagsasalita. Busog pa Pinilit ako. kong ngumiti. Sagot ko, pilit na kalmado ang tono. Bigla kong inilabas ang phone ko at nagkunwaring may tumatawag. Si Mama, pinapauwi na ako. Sabi ko, sabay tayo. Walang pumigil sa akin. Walang nagsalita. Pero ramdam ko ang tingin nila habang papalayo ako. Paglabas ko ng bahay, hindi na ako nag-atubiling maglakad ng mabilis. Madilim ang daan. Wala halos ilaw at ang tanging naririnig ko ay ang huni ng kuliglig at hangin sa mga talahib. Pero ilang hakbang pa lang may narinig na akong iba. Mga yabag, hindi lang isa, marami. Sa gilid ng daan, hindi ko sila nakikita pero ramdam ko na may kasabay akong naglalakad. Binilisan ko ang lakad ko at kasabay nun, bumilis din ang kaluskos. At doon ko narinig ang mga ungol. Parang aso. Pero hindi normal. Parang may halong galit at gutom. Hindi ako lumingon. Alam kong hindi dapat. Sabi ni Lolo, kapag naramdaman nilang takot ka, mas lalo silang lalapit. Patakbo akong umabot sa isang bahay na may ilaw. Walang pag-iisip, kumatok ako ng malakas. Papasukin niyo ako! Sigaw ko. Mabuti na lang at may nagbukas. Isang matandang lalaki ang sumilip, tapos agad akong pinapasok. Isinara niya ang pinto at nilak. Hingal na hingal ako habang lumapit sa bintana. Dahan-dahan akong sumilip. At doon ko sila nakita. Nakatayo sa labas. Si Melvin.
kasama ang mga taong kanina sa handaan. Pero hindi na sila normal. Yung mga ngiti nila, pilit na pilit. Yung mata nila, parang walang laman. At yung katawan nila, parang mali ang pagkakatayo, parang hindi na tao ang galaw. Nakatitig sila sa bahay, parang naghihintay. Napaatras ako sa takot. Taga saan ka, iho? Saan ka galing? Gabi na ah. Doon po. Naki-birthday sa bahay ni Melvin. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Nagbibiro ka ba, iho? Wala nang bahay dyan. Parang tumigil ang mundo ko. Wala nang nakatira dyan. Kasi kilala yan na pugad ng aswang. Hindi ako agad nakapagsalita. Napatingin ulit ako sa bintana. Wala na sila. Tahimik na ulit ang labas. Pero sa loob ko, alam ko na hindi iyon ang huling beses na makikita ko sila. Simula noon, mas lalo kong sinunod ang bilin ni Lolo. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may mga bagay sa mundong ito na hindi mo kailangang makita para malaman na totoo sila. At minsan, sapat na ang isang simpleng utos para mailigtas ka sa isang bagay na hindi mo na kayang takasan.